Oh, mahal. Ang aga mo yata umuwi ngayon ah. Teka, bakit pawis na pawis ka? Duguan ang kamay mo. Clarissa, wala akong kasalanan. Hindi ako ang pumatay kay Don Lorenzo. Maniwala ka sa akin. Teka, anong pinatay? Patay na si Don Lorenzo? Nestor, ano bang nangyari? Hindi kita maintindihan. Pagpasok ko ng mansyon, nadatnan ko na lang siya nakabulagta sa sahig at duguan. Maraming saksak kaya agad ko siyang nilapitan at tinulungan. Pilit kong pinapatigil ang pagdurugo sa sugat niya habang humihingi ng tulong pero nang dumating si Doña Carmen, ako ang pinagbibintingan niyang pumatay kay Don Lorenzo. Ano? Diyos ko, hindi ka ba nagpaliwanag sa kanya kung bakit ka nandun? Ano bang sinabi niya sa'yo? Ang sabi niya, ipapakulong niya daw ako. Kaya natakot ako at tumakbo bago siya tumawag ng pulis. Pero isa lang sigurado ko ngayon, Clarissa, makukulong ako. Tayo kung mangyari yun. Kaya kailangan ko magtago. Kailangan na nating umalis dito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Nestor at may makita kang dugoang tao na puno ng saksak, lalapitan mo ba siya para tulungan o iiwas ka na lang para hindi na masangkot pa? At paano kung pinagbintangan ka ng isang krimeng hindi mo ginawa? Ano ang una mong gagawin? Tatakas ka ba at magtatago? O haharapin mo ito kahit makukulong ka? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba. Excited kaming basahin ito. At kung curious ka kung ano ang mangyayari kay Nestor nang lumipat sila sa liblib na baryo para magtago, samahan mo kami at pakinggan natin ang buong kwento hanggang dulo. Magandang araw sa lahat ng avid listeners ng kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Miss Anne. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Nestor. 50 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Samar. Pinili kong itago ang tunay kong pagkakakilanlan upang maprotektahan ang aking seguridad at ang seguridad ng mga tao at lugar sa kwentong ito. At bago po pala tayo magpatuloy, gusto ko rin pong ipaalam sa inyo na eksklusibo lamang sa kwentong Takip Silim ipinadala ang kwentong ito. Kaya kung maririnig ninyo ito sa ibang channel, pakireport na lang po. Salamat po. Nagsimula ang problema ko matapos kong matagpo ang nag-aagaw buhay, duguan at nakabulagta sa sahig ang aking among si Don Lorenzo. Sa kagustuhan kong tumulong, nauwi pa sa maling pambibintang ng madatnan ako ng asawa niya. Nanginig ako sa takot noon dahil hindi niya man lang pinakinggan ang paliwanag ko. Kaya mabilis akong tumakbo dahil sa takot na makulong. Ikinagulat naman yon ng aking asawa dahil kilala niya ako at alam niyang hindi ko magagawa ang bagay na yon. Kaya napagdesisyon na naming umalis at lumipat ng tirahan sa probinsya ng kanyang lolo. Isang probinsyang napakaliblib kaya kinatatakutan ng mga dayo. Akala ko noon ligtas na ako at matatahimik na ang buhay namin ng pamilya ko. Ngunit ang hindi ko alam, maling lugar pala ang pinagtaguan ko. Mahal, kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Kaya mas mabuti pang harapin mo na lang ang paratan sa'yo. Mas bibigat ang kaso mo kapag tumakas ka. Pero Clarissa, kahit pa humarap ako at itanggi ang krimen, pinagpipilitan talaga ni Doña Carmen na akong pumatay sa asawa niya. Mayaman siya, makapangyarihan, kaya wala akong laban sa kanya. Mahal, ayokong makulong. Ayokong mawala ng ama ang anak natin. Kaya sige na, tulungan mo ko. Umalis na tayo dito. Sige, aalis tayo. Siguro mas mabuti kung doon tayo kay Lola Pilar. Sobrang liblib doon kaya malabong mapupuntahan ka pa ng mga pulis. Salamat, mahal. Tara na, mag-impake na tayo bago pa tayo maabutan ng mga pulis. Sige, hugasan mo muna yung dugo sa kamay mo at baka makita pa yan ni Lucas. Nang gabing yon, Miss Anne, puno ng takot at kaba ang puso ko. Parang bawat tunog sa paligid ay banta para sa akin. Kahit ang kaluskos ng dahon sa labas. Naiisip kong baka may kumatok na mga pulis para damputin ako. Nanginginig pa ang kamay ko noon habang hinuhugasan ko ang dugong nakadikit dito. Paulit-ulit namang bumabalik sa isip ko ang eksenang natagpuan ko. Ang dugoang katawan ni Don Lorenzo sa loob ng mansyon nila.
Ang mahinang ungol niya na para bang may gustong sabihin sa akin pero hindi niya magawa. Dahil hirap na siya sa paghinga nun. Sino ba talagang pumatay sa'yo, Don Lorenzo? Hindi na sana ako mapupunta sa sitwasyong to kung hindi ako lumapit sa'yo. Nestor, ang tagal mo yata dyan. Akala ko ba alis na tayo ngayon? Oo, mahal. Pasensya na. Sige na, mag-impake ka na ng dadalhin mo. Naimpake ko na yung mga damit namin ni Lucas. Hindi ba nagtanong si Lucas tungkol sa pag-alis natin? Sinabi ko lang sa kanya magbabakasyon muna tayo sa probinsya. Hindi naman siya nagtanong pa. Sige, mabuti naman kung ganun. Hintayin niyo na lang ako sa labas. Mabilis lang ako. Sige, mahal. Pagkalabas ni Clarissa noon, dali-dali akong nagtungo sa kwarto para kumuha ng mga damit na dadalhin ko. Hindi ko na dinala pa lahat para hindi na masyadong mabigat. Isang malaking backpack lang ang dala ko noon, ganon din si Clarissa. Paglabas ko, nilibot ko ng tingin ang buong paligid at dali-dali kaming pumara ng tricycle at sumakay papunta sa terminal ng bus. Hanggang sa nakarating na kami doon at nakipagsiksikan sa maraming tao para walang makakilala sa akin. Palubog na rin ang araw noon kaya pabor naman sa akin ang magtago sa suot kong makapal na jacket at sombrero. Mahal, mamayang 9 p.m. pa ang alis ng bus. Mga 4 na oras na nga abutin ng biyahe natin papuntang probinsya ni Lola. Pero dahil gabi ngayon at walang traffic, baka 3 oras lang. Sige, ang importante, makalayo tayo dito. Hindi lang yun. Sasakay pa tayo ng tricycle papasok sa baryo sa loob ng 3 oras bago tayo makarating doon. Grabe, ang layo pala ng lugar ng lola mo. Eh di ba yun naman ang gusto mo? Malayo at hindi napupuntahan basta-basta ng kahit sinong dayo. Pero ang problema, pagtatanim, pagsasaka at pangangaso lang ang kinabubuhay ng mga tao doon. Ayos lang. Papasukin ko lahat ng trabaho, makaraos lang tayo. At saka, may ipon pa naman ako, Clarissa. Ipagkakasya na lang natin. At saka sa susunod na taon pa naman mag-aaral si Lucas, kaya mapaghahandaan ko pa. Elementary lang meron sa baryo namin, Nestor. Paano yung pag-high school ni Lucas? Clarissa, ilang taon pa naman yun. Mahabang panahon pa. Sa ngayon kasi, mainit-init pa ang nangyari. Mainit ang mga mata ng pulis sa akin kaya kailangan ko magtago pansamantala. Pagkatapos ng ilang taon, pwede na tayo maghanap ng ibang lugar na pwedeng makapag-aral si Lucas. Huwag lang tayo bumalik sa dati nating lugar dahil sigurado akong wanted na ako doon. Mahal, naniniwala pa rin akong malilinis mong pangalan mo. Sa ngayon, mahal, pipiliin ko ang magtago. Lalo na't alam kong dito sa atin, pabor ang batas sa mayayaman lang. Pero kung dumating man ang panahon na makukulong ako, at least, nakasama ko pa kayo ni Lucas ng ilang taon. Nasubaybayan ko pa ang paglaki ng anak ko. May awa ang Diyos sa atin, mahal. Balang araw, lalabas din ang totoo. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni Clarissa noon. Alam ko naman sa sarili ko na mali ang ginawa kong pagtakas at hindi pagharap sa problema ko. Pero siguro kung kayong nasa sitwasyon ko, matatakot din kayo lalo na't hindi biro ang parusang pagdudusahan ko. Doon ko rin napagtanto na minsan ang pagtulong natin sa kapwa ang magpapahamak sa atin at maglalagay sa sitwasyong hindi natin gusto. Matapos ang ilang oras naming paghihintay, nakasakay na rin kami ng bus. Katabi ko noon si Clarissa na nakasandal sa balikat ko at si Lucas na nakakandong sa akin. Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko noon. Iniisip kong may nakasunod na pulis sa bus na sinasakyan namin o di kaya may nagmamanman sa akin. Hanggang sa dinalaw na ako ng antok at nakatulog. Nagising na lamang ako kinaumagahan nang marinig ko ang boses ni Clarissa. Mahal, gising na. Nandito na tayo. Oo, mahal. Pasensya na. Nakatulog ako. Okay lang. Tara na. Sige. Teka. Dalhin mo tong isang bag. Bubuhatin ko si Lucas. Sige, akin na.
Madaling araw pa noon nang bumaba kami sa terminal ng bus sa probinsya nila. Nilibot ko pa ng tingin ang buong paligid at nakita ko ang mga taong abalang nag-uusap, nagtitinda, at may mga kumakain din sa maliit na kainan. Bumili naman si Clarissa ng tinapay at tubig noon, tsaka kami tumambay muna sa waiting shed at kumain. Pagkatapos noon, umidlip muna kami saglit habang naghihintay sa pagsikat ng araw dahil wala pang mga tricycle noon na pwede naming sakyan. Hindi naman ako nakatulog ng maayos noon dahil sa ingay ng mga tao sa paligid kaya pagsikat pa lang ng araw, nagising na ako. Mahal, umaga na. Tara na. Buhatin mo na lang si Lucas para hindi maputol ang tulog ng bata. Mahaba pang biyahe natin. Sige. Tara doon, sa may paradahan ng tricycle. Bopay po at your service. Saan po kayo pupunta, ma'am? Sakay na po kayo sa tricycle ko. Kuya, sa Baryo Puting Lupa po. Ay, naku ma'am. Hindi na po kami pumapasok doon. Hanggang tuloy lang po ang hintuan namin. Ganun ba? Nung nakaraan pumapasok naman ang mga tricycle doon. Bakit ngayon hindi na? Hindi niyo po ba alam ang kwento sa baryong yun, madam? Naku, kung ako po sa inyo, wag na kayong tutuloy doon. Anong kwento, kuya? May 2 dayo pong umuwi sugatan at duguan ng katawan galing doon. At ang sabi, muntik na daw silang mamatay sa kamay ng halimaw sa baryong yon. May mga aswang daw doon. Aswang? Pare, hindi naman totoo ang mga aswang na yan. Kwentong bayan lang yan. Baka may atraso lang yung mga dayong yun sa baryo kaya napagdiskitahan bugbugin. Di ba, Clarissa? Oo. Doon nakatirang lola ko at maayos naman siya doon. Basta po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Kinatatakutan na ng mga dayo ang baryong yun. Kahit kaming mga tricycle driver, ayaw nang tumungtong sa lugar na yun eh. Hanggang tuloy lang po talaga kami. Sige. Ihatid mo na lang kami sa tulay ng Sapang. Sigurado po ba kayo, ma'am? Oo, sige na. Nestor, sumakay ka na. Napaisip talaga ako sa sinabi ng tricycle driver noon dahil sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa aswang. Pero hindi naman ako ignorante dahil napapanood ko naman sila sa mga pelikula noon. Sadyang naniniwala lang akong hindi sila nabubuhay sa mundo at ginawa lang ang mga pelikulang yon para magbigay aliw sa imahinasyon ng mga nanonood. Pero sa nakita kong reaksyon ni Clarissa kanina na parang may pag-aalinlangang sagutin ang tanong ko, hindi ko maiwasang mapansing para bang may hindi siya sinasabi sa akin. Napaisip tuloy ako noon kung totoo ba talaga ang sinabi ng driver. Lubak-lubak pa lang daan dito. At ang liblib ng paligid natin, mahal. Masanay ka na. Malapit na tayo sa tulay. Mas liblib ang Baryo Puting Lupa, Nestor. Talakarin pa natin papasok doon. Malayo bang lalakarin natin? Mga 2 kilometro lang naman mula sa tulay ng Sapang. Makikita na natin ang bukana. Andito na po tayo. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na biyahe, nakarating na nga kami sa harap ng umaagos na ilog. Agad kaming bumaba nun, tsaka inabot ni Clarissa ang pamasahe sa driver. Habang hawak ko naman ang kamay ni Lucas na kagigising lang din. Pagkatingin ko sa harapan, may tulay na gawa sa kahoy na nasa ibabaw ng ilog. Luma na ang mga tabla at medyo umaalog sa bawat hakbang namin. Sa ilalim, dinig ang tuloy-tuloy na agos ng tubig na tumatama sa mga bato. Napakapit naman ako sa gilid nang biglang nabiyak ang kahoy na tinatapakan ko at nahulog. Kumabog ang dibdib ko nun sa kaba, pati na si Lucas na umiiyak. Nestor! Lucas! Papa! Tahan na, anak. Ayos lang si Papa. Kumapit ka ng maayos. Luma na kasi itong tulay kaya may mga tabla na marupok na. Oo, mahal. Delikado pala dito. Lucas, huwag ka matakot, anak ha. Kumapit ka lang sa balikat ko. Opo, Papa. Dahan-dahan sa paghakbang, mahala. Huwag mong tapakan ng mga sirang tabla. Tulad ng sinabi ni Clarissa, dahan-dahan akong naglakad noon. Hindi ko na mabilang ang hinakbang ko hanggang sa makarating kami sa dulo
kung saan naroon ang malawak na talahibang may makipot na daan sa gitna. Napakunot noon naman ako nang makita yon dahil nasa isip ko noon na baka may mga ahas kaming makasalubong sa daraanan namin. Mahal, tumingin ka sa dinaraanan mo. Mag-iingat ka ha. Baka may ahas. Oo, mahal. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa lugar na ganito. Bata pa lang ako. Malayo pa ba tayo? Pag nakatawid na tayo sa talahiban, may makikita tayo mga malalaking punong kahoy. Sa unahan nun, makikita na natin ang bukana. May kalayuan nga talaga. Ano, ayos ka lang ba, mahal? Kayong pang buhatin si Lucas? Oo naman. Hindi naman pwedeng maglakad si Lucas sa ganito. Delikado. Sige, mahal. Konting tiis na lang. Mainit na ang sikat ng araw noon kaya napagod talaga ako sa paglalakad habang buhat ko ang anak kong si Lucas. Pero para sa kaligtasan niya, nakaya ko siyang buhatin hanggang sa makarating na kami sa baryo. Pagkakita ko pa lang sa bukana, nakaramdam na ako ng kakaibang kilabot na hindi ko maipaliwanag. May kalumaan na kasi yung karatula. Gawa ito sa kalawangin na bakal. May nakasulat na salitang puting lupa. Pagpasok namin doon, nilibot ko na naman ang tingin ko sa buong paligid at nakita ko ang mga magkakalayong kabahayan sa loob. Gawa ito sa sawali na pader at anahaw na bubong. May bakod na gawa sa kawayan. May mga iilang tao namang abala sa kanilang mga gawain. May nagsisibak ng kahoy, may nagsasampay ng mga damit, at may nakita akong nagbubulungan habang nakatingin sa amin. Hindi naman ako naging komportable noon dahil para bang sinusukat nila kami sa paraan ng tingin nila. Mahal, bakit ganyan sila makatingin sa atin? Para bang sinusukat nila tayo? Hindi ako komportable eh. Baka mausog pa tong si Lucas. Ganyan talaga sila dito sa baryo, mahal. Bago lang kasi mga itsura natin, tsaka dalaga pa ako at mataba noon. Kaya hindi na nila ako makikilala. Pero mababait naman ang mga tao dito. Huwag mo lang pansinin. Napaka-weirdo talaga ng lugar niyo, mahal. Sumunod ka na lang sa akin. Malapit na tayo sa bahay ni Lola Pilar. Sige. Papa, nauuha po ako. Sige lang anak, malapit na tayo. Doon ka na uminom ng tubig pagdating natin eh. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang makita namin ang maliit na kubo. Nakita ko naman ang isang matandang babae. Maputi ang kanyang buhok, bahagyang nakayuko, may hawak na baston. Nakasuot ng mahabang bestida at may nakasabit na banda ng kulay pula habang nagdidilig ng halaman sa harap ng bahay kubo. Lumapit si Clarissa sa kanya at nakasunod naman ako. Lola Pilar! Ay, sino kayo? Bakit kilala mo ako, Iha? Si Lola naman eh. Ako ito, si Clarissa. Ang paborito niyong apo. Clarissa? Wala akong apo na Clarissa. Sabi ko na nga, be. May sarili kayong pinangalan sa akin. Si Sasa po ba kilala ninyo? Si Sasa ang mataba at masayahin kong apo. Ang paborito kong apo. Bakit? Kilala mo ba siya? Matagal ko siyang hinihintay na bumisita sa akin. La, ako po si Sasa. Ang apo niyong may maasim na kilikili. Tanda niyo po ba? Sasa? Ikaw na ba yan, apo? Opo, Lola Pilar. Ay, Pumayat nga lang po ako at hindi na maasim tong kilikili ko. Amuyin niyo, oh. sandali nga. Titingnan ko kung ikaw nga. Dahan-dahang lumapit si Lola Pilar sa kanya at tinitigan siya ng mabuti mula ulo hanggang paa, sabay hawak ng pisngi niya, at doon na matamis nang umiti ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Napangiti naman ako sa nasaksihan kong yakapan ng dalawang maglola. Ikaw nga si Sasa, ang paborito ko nga po. Uy, sobrang namiss kita po. Na-miss din kita, Lola. Ang tagal na po nating hindi nagkita. Oo nga po. Uy, teka, may kasama kang lalaki at bata.
Huwag mong sabihing asawa at anak mo yan. Hindi po kayo nagkakamali, Lola. Si Nestor po asawa ko at si Lucas naman po ang anak po namin. Magandang tanghali po sa inyo, Lola Pilar. Mabait ba itong asawa mo? Pinapakain ka ba niya ng tama? Inaalagaan ka ba niya, apo? Si Lola talaga. Siyempre naman po. Mabait po si Nestor, kaya nga ang swerte ko po na siyang asawa ko. Aba, syempre. Ayokong maagrabyado ang aking paboritong apo. Lola, makakaasa po kayong hindi ko po sasaktan si Clarissa. Lalo na po ngayon na may anak na kami. Aba, dapat lang. Walang pwedeng manakit sa apo ko. Mahal na mahal talaga ako ng lola ko. O ba, syempre naman, apo. O siya, pumasok na kayo sa loob at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Sige po, Lola. Mahal, tara sa loob. Sumunod ako kay Clarissa sa loob at umupo sa upuang gawa sa kahoy. Tsaka pinaupo din si Lucas. Kinuha ko naman ang tubig sa bag at ibinigay sa anak ko para mapawi ang uhaw niya bago ko nilibot ang paningin ko sa buong bahay. Simple lang ang loob. Sa sala may lumang aparador na gawa sa kahoy. May mga lumang larawan at maliit na florera. Kahoy din ang sahig at magaspang ito na halatang matagal nang hindi nadadaanan ng lampaso. Sa isang kanto, may maliit na lamesang may lampara na nagbibigay ng ilaw. Ilang upuan ang nakalagay sa tabi ng pader at may mga lumang libro sa ibabaw ng isa. Halos naaamoy ang kahoy at may kaunting amoy ang pamahid. Sa bintana may manipis na kortina na hinahayaan ng liwanag ng araw na pumasok at nagiging banayad sa buong silid. Eto lang ang maiaalok ko sa inyo, iha. Lugaw at nilagang kamote. Eto, tubig kung nauuhaw kayo. Salamat po, La. Walang anuman, Sasha. O sige na, kumain na kayo. Sige na, mahal. Kumain ka na. Ikaw, anak, ha? Anong gusto mo? Umiling lang si Lucas na halatang hindi sanay sa pagkaing bukid. Ang nakasanayan kasi niya ay hotdog, manok at gulay lang. Samantalang ako naman ay natuwa dahil noon pa man ay paborito ko na ang nilagang kamote. Kumuha ako ng isang piraso at binalatan ko ito saka kinain. Halos hindi naman ako makalunok noon nang titigan ako ng kanyang lola. Masyadong papagusisa si Lola Pilar at hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang siya sa akin hanggang sa nagsimula na siyang magsalita sa harap namin. Mabuti naman at naisipan mong bumisita dito, Sasha. At mukhang magtatagal yata kayo dito sa dami niyang dala ninyo. Ang totoo po niyan, La. Ay, gusto po sana namin dito tumira. Dito tumira? Seryoso ka ba dyan, apo? Opo, La. Seryoso po ako kung okay lang po na dito kami tumira sa inyo. Eh, wala namang problema sa akin. Pero hindi ako naniniwalang walang malalim na dahilan ang desisyon mong yan. Napakagandang tumira sa syudad para sa pamilyang katulad nyo na may pangarap dahil nandoon ang trabaho. Eh dito, trabahong bukid lang ang magagawa ng asawa mo. Ayos lang naman po yun, La. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko, kundi ang apo ko. Hindi kayo magdidesisyon ng ganyan kung ikaw lalaki. May pangarap ka ba para sa pamilya mo? La, kumalma po kayo. Tama po kayo. May malalim nga po kaming dahilan kung bakit po ako bumalik dito. Sabihin mo sa akin kung ano, apo, bago ko kayo payagang manatili dito. La, napagbintangan po kasi si Nestor sa kasalanang hindi niya ginawa. Ngayon po pinaghahanap po siya ng mga pulis. Ha? Eh, sangkot siya sa isang krimen. Ganon ba? Hindi po siya ang may gawa, Lola. Napagbintangan lang po siya kaya po kami umalis sa lugar namin. Dahil siguradong dadamputin siya ng mga pulis doon. Ayoko pong mawala ng amang anak ko. At ayoko pong pagdusahan niya sa kulungan ang kasalanan ng iba. Kung hindi mo ginawa, iho, eh bakit ka natatakot? Baka ginawa mo talaga. Mayaman po ang amo ko. At alam kong mas pinapanigan ng batas ang mayayaman. Lalo na't pinipilit ni Doña Carmen na ako talagang pumatay sa asawa niya. Ayoko pong makulong.
Kaya mas mabuting mamuhay na lang po ako ng tahimik dito. Alam ko, iho. Huwag kayong mag-alala. Pwede kayong manatili dito sa bahay ko. Total, malapit na naman akong mamatay. May mapag-iiwanan na ako. Lola naman eh. Huwag niyo pong sabihin yan. Masaya na nga po akong pumayag kayo. Nagkakabili naman kayo. Siyempre, apo. Matanda na ako kaya hinahanda ko na ang sarili ko. Saan pa ba ako papunta? Hindi naman ako pwedeng habang buhay dito sa mundo. Kahit na lang, huwag niyo pong sabihin yan. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Ay nako, basta nagsasabi lang ako. Pagkatapos niyong kumain dyan, ihahatid ko na kayo sa magiging kwarto niyo. Salamat po, Lola. Ay, teka. Kamukha mo pala itong anak mo, Sasa. Opo. Kamukha ko nga po si Lucas. Hindi po siya nagmana sa tatay niya. Lucas, anak, magmano ka sa lola mo. Tahimik namang lumapit si Lucas at nagmano kay Lola Pilar. Halatang nahihiya ito at curious nang makita ang kanyang lola. Bahagya naman itong ngumiti at ganoon din si Lola Pilar. Doon ko napagtanto na mabait pala ang lola ni Clarissa. Siguro, tinarayan lang niya ako kanina dahil gusto lang niyang protektahan ang apo niya. Pero kita ko ang kabutihan niya kaya napangiti din ako noon. Paborito mo yata ang kamote, iho. O sige, kunin mo yung isang natira para maubos na at madala ko na sa lababo ang mga pinggan. Sige po, Lola. Salamat po. Walang anuman. Basta itrato mo lang ng maayos ang apo ko, iho. Kung ayaw mong makatikim ng galit ko. Opo, Lola Pilar. Imbis na matakot ako, napangiti na lamang ako sa pagtataray ni Lola Pilar. Hindi kasi siya yung klase ng mataray na kaiinisan ko dahil alam kong gusto lang niyang protektahan ang paborito niyang apo. Pagkatapos naming kumain noon, hinatid niya kami sa magiging kwarto naming mag-anak. Pagbukas niya ng pinto, bumungad naman sa amin ang simple na silid pero maayos tingnan. Maliit lang ito, sakto lang para sa maliit na pamilyang tulad namin. May isang kama sa gilid na may puting kumot na bahagyang gusot at dalawang una na may pundang bulaklak ang disenyo. Sa tapat ng kama ay may lumang kahoy na mesa. May kaunting gasgas sa ibabaw at katabi nito ang isang upuang medyo tabingi. Sa isang sulok naman ay may aparador na gawa sa tabla. Medyo kupas ng pintura. Nakasara ito pero halatang luma na dahil sa itsura ng kahoy. May maliit na bintana naman sa kabilang pader na pinapapasok ang mahinang liwanag mula sa labas. Kaya medyo madilim pa rin ang loob ng kwarto kahit may araw pa sa labas. Ito ang magiging kwarto nyo, apo. Maluwag naman ang kama kaya kasya kayo dito. Salamat po, La. Walang anuman. O siya, magpahinga muna kayo. Maghahanda lang ako ng magiging hapunan. La, tulungan ko na po kayo. Para naman po makapagkwentuhan din po tayo. Namiss ko din po talaga kayo eh. O siya, sige. Madami ka ding kailangang ikwento sa akin. Sige po, La. Mahal, magpahinga muna kayo dito ni Lucas ha. Tutulungan ko muna si Lola. Sige, mahal. Pagkalabas ni Clarissa, naupo muna ako sa kama habang si Lucas naman ay sumilip sa bintana. Huminga naman ako ng malalim nun. Pagkalapag ko sa bag na dala namin tsaka tumayo at sumilip din sa bintana. Pagtingin ko sa labas, lumulubog na ang araw at napakunot noon naman ako nang makita kong may mga taong nagsasara na ng bintana at pinto kahit hindi pa naman kumakagat ang dilim. Bakit ang aga naman yata nila nagsasara? Ganito ba talaga sa mga liblib na baryo? Papa, pwede po ba ako maglaro sa labas? Anak, bukas na lang ha. Palubog na kasi ang araw eh. At saka wala nang mga tao sa labas. Wala yatang kuryente dito. Okay po. Huwag ka na malungkot. Mabuti pa't magpahinga ka na muna, anak. Gigisingin na lang kita pagkakain na ha. Tumangulang si Lucas at ngumiti tsaka humigas sa kama. Hinaplos ko naman siya sa likuran hanggang sa tuluyan siyang makatulog.
Humiga na rin ako sa tabi niya para makapagpahinga dahil ramdam ko din talaga ang pagod pagkatapos ng napakahabang paglalakad kanina. Nagising na lamang ako noon nang marinig ang boses ni Clarissa na ginigising ako. Mahal, gising na, kakain na tayo. Napasarap yata ang tulog ko. Halatang napagod ka. Tara na, hinihintay na tayo ni Lola sa mesa. Sige. Lucas, anak, tara na. Kakain na tayo. Halatang inaantok pa si Lucas nang bumangon ito at humawak sa kamay ko habang palabas kami ng kwarto. Paglabas namin, nakita namin si Lola Pilar na nakaupo sa lamesa habang nakatingin sa amin. Halina kayo! Lumalamig na ang pagkain. Masarap ang adobong kangkong at talong na niluto ni Lola. Magpakabusog kayo. Mukhang masarap nga at ang bango pa. Ay sige na, maupo na kayo at nang makakain na tayo. Naupo kami noon sa hapag at si Lucas naman ay nasa tabi ni Clarissa habang ako naman ay naupo sa tapat ni Lola Pilar. Tahimik ang paligid, tanging kaluskos ng mga kubyertos at mahinang huni ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. La, napansin ko kanina. Ang aga yata magsara ng mga tao dito. Ganon talaga dito, iho. Walang lumalabas sa gabi dahil natatakot sila sa mga mababangis na hayop na gumagala dito tuwing gabi. Mababangis na hayop? Hindi lang basta ordinaryong hayop, kundi mga aswang. Aswang? Lola, alam ko pong hindi kayo boto sa akin pero huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Hindi totoo yan. Aba, hindi kita tinatakot, iho. Nagsasabi lang ako ng totoo. Totoo ang sinasabi ni Lola, Nestor. Totoo ba talaga, mahal? Eh di, totoo nga yung sinabi ng tricycle driver kanina. Oo, pero matagal na panahon na yon. Kaya hindi ko akalaing hanggang ngayon may mga aswang pa rin na napadpad dito sa puting lupa. At ang mahirap, nag-aanyong tao sila, kaya hindi sila agad natutukoy. Pasensya na, Lola. Pero buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng aswang na sinasabi niyo. Ang hirap naman po yatang paniwalaan. Basta mamayang gabi, huwag niyong bubuksan ang bintana ng kwarto niyo kahit anong mangyari. Malinaw ba sa'yo, iho? Opo, Lola. Ilang saglit pa tahimik lang kaming kumain. Si Lucas, bagamat inaantok, ay pilit na sumusubo habang nakasandal kay Clarissa. Halatang wala lang sa kanya ang pinag-uusapan namin ni Lola Pilar dahil hindi naman niya alam kung ano ang mga aswang. Buti nga at inosente pa siya sa bagay na yon para hindi siya matakot. Habang ako naman noon, pilit na iniisip kung totoo ba talaga ang sinasabing aswang ni Lola Pilar. Hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi man lang sinabi ni Clarissa sa akin ang totoo. Sa puntong yon, napaisip ako sa naging desisyon kong magtago sa baryong yon. Dahil wala ngang mga pulis, may mga aswang naman daw na gumagala tuwing gabi. Sumagi din sa isipan ko noon ang sinabi ng tricycle driver sa amin tungkol sa mga dayong sugatan at duguan ng mga katawan at ang sinabing may kagagawan ay mga aswang. Lola, may alam po ba kayo sa mga dayong nagpunta daw dito at dugo ang nakauwi sa bayan? Galing daw sila dito at muntik na daw silang mamatay dahil sa mga aswang. Halos lahat naman ng dayo dito nasasangkot sa gulo. Kaya yan ang napapala nila. Hindi kasi lahat ng naninirahan dito ay tao. May mga aswang na nagaan yung tao kaya mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuhan nyo dito sa baryo. Hanggat maaari, iwasan ninyong magkaroon ng alitan at huwag na huwag kayong magyabang. Magbigay kayo ng respeto sa lahat ng taga rito. Yan ang susi para magtagal kayo dito na payapa at ligtas. Ikaw ba, iho?
Nagkaroon ka naman ng kaaway. Sa awa po ng Diyos, wala pa naman po ako bukod dun sa napagbintangan po akong pumatay ng tao. Aba, siguraduhin mo lang na hindi ka masasangkot sa gulo. Mahirap na kung mangyari yon. Hindi naman po ako palaway na tao. Sa katunayan po, palakaibigan naman po ako. Mabuti naman kung ganon. At si Lucas naman, apo, bantayan mo ng mabuti. Huwag mo laging nilalabas ng bahay dahil baka mausog siya. Lalo na't bago pa ang mga mukha ninyo sa paningin ng mga tao dito. Opo la, huwag po kayong mag-alala. Ay, hindi ko lang po talaga inaasahan na hanggang ngayon pala. May nabubuhay pa palang aswang dito sa bayo. Ay, nako. Sanay na ako sa kanila. Basta, mag-iingat lang kayo dito at mamuhay ng tahimik. Walang magiging problema. Maliban na lang kung magbuntis ka. Hindi ka pwedeng magbuntis dito, apo. Hindi po siya pwedeng magbuntis dito? Oo, dahil yan ang paboritong puntiryahin ng mga aswang. Eh bakit, iho? May balak ka bang buntisin ulit ang apo ko? Wala naman po. Sa sitwasyon po namin ngayon, wala na po sa isip ko yan. Ayoko pong mahirapan pa si Clarissa. Mabuti naman kung ganon. Ano po bang itsura ng aswang, Lola? Hindi pa po kasi ako nakakita ng aswang sa personal eh. Sa mga pelikula ko lang sila nakikita, kaya parang ang hirap pong paniwala ang totoo. Malalaman mo ding totoo ang sinasabi ko, iho. O isa ngayon, sundin nyo lang ang sinabi ko kung gusto nyong manatili dito ng ligtas sa pamamahay ko. Sige po, Lola. O siya, pagkatapos nyo dyan, iwan nyo na lang at magpahinga na kayo. Ako na ang bahalang magliligpit at maghugas. Ako na po la. Hindi ka pwedeng maghugas ng pinggan, apo. Unang araw mo pa lang dito. Ay, oo nga pala. Ako na lang po magliligpit. O siya, sige, apo. Tulad ng sinabi ni Lola Pilar pagkatapos naming kumain, ay agad na kaming naglakad papasok sa kwarto para makapagpahinga. Nakatulog naman kami ng matiwasay noong gabing yon. Hanggang sa bandang madaling araw, nagising kaming dalawa ni Clarissa nang marinig ang ingay sa labas. May pag-angil at malalaking yabag ng paa na nagtatakbuhan, kaya napatayo ako noon at sumilip ng bahagya sa maliit na siwang ng bintana sa gitna. Nanlaki naman ang mga mata ko sa nakita. May mga dambuhalang asong may mapupulang mga matang tumatakbo at magkasunod sila. 4 sila sa pagkakabilang ko. Kitang-kita ko sila kahit na medyo madilim at tanging buwan lang ang nagsisilbing liwanag nun. Napasinghap ako nun sa takot at napaatras. Mahal, may mga dambuhalang aso na nagtatakbuhan sa labas. Mapupula ang mga mata nila. Nakakatakot. Parang hindi yun ordinaryong aso lang. Clarissa, ano ba yun? Aswang ba yun? Oo, Nestor. Aswang nga. Pero wala ka namang dapat ikatakot kung nasa loob ka ng bahay. Sa mga ganitong kaliblib na baryo, hindi talaga maiwasang may mga naninirahang tulad nila. Nung nandito ka pa, Clarissa, wala bang ginawang masama ang mga aswang sa inyo? Wala naman, mahal. Hindi rin kasi ako masyadong lumalabas at lumalayo sa bahay. Natuon lang kasi ang atensyon ko sa pagtulong kay Lola Pilar sa pagtatanim sa bakuran at sa mga gawaing bahay. Matabang dalagita pa ako noon. Nag-aanyong tao ba talaga sila? Oo, nagaan yung tao sila sa araw kaya mahirap tukuyin ang mga aswang dito. Magaling sila magpanggap kaya dapat mag-iingat ka sa lahat na makakausap mo sa baryo. Huwag kang magtitiwala at higit sa lahat, huwag kang makikipagtalo sa kahit sinong tao dito sa baryo. Kilala mo naman ako, Clarissa. Hindi ako ganong klaseng tao. Pagkatapos namang sinabi mo, kahit papano, nawala ang kaba sa dibdib ko. Dahil panatag naman akong hindi ako magkakaroon ng kaaway dito. Pero mahal, kailangan kong makahanap ng trabaho. Bukas, sasabihin ko si Lola kung may mapapasukan ka bang trabaho dito sa baryo. Kahit pa extra lang sa palayan. Ayos na yun. O sige. Mahal, mukhang nawala ng mga aswang sa labas. Sigurado akong nasa gubat sila ngayon. Naghahanap ng pagkain. Ano bang kinakain nila? Sa mga kwentong naririnig ko,
Kumakain sila ng tao, di ba? Lamang loob ng tao o hayop ang kinakain nila. Pero kung laman loob ng tao ang kinakain nila, bakit di nila kinain ng lahat ng mga tao sa baryo? Kaya hindi nila inuubos sa mga tao sa baryo kasi kailangan nilang kontrolin ang sarili nila para mabuhay ng matagal. Tsaka sa dami ng tao sa baryong to, mahihirapan silang sakupin ng lugar. Merong mga limitasyon din ng mga aswang. May mga dugong mapait para sa kanila. Hinihintay na lang nilang may magkasakit, mabuntis o mamatay. Kaya nga dito sa baryo namin, kapag inilibing ang tao sa libingan, kinabukasan, nakalabas na ang kabaong at wala nang lamang loob ang bangkay. Grabe. Ngayon alam ko na ganun pala mga aswang, Clarissa. Oo, Nestor. Tuwing gabi naman, hayop ang hinahanap nila sa gubat. Pinapatay nila ito at pinagsasaluhan. Ano pa bang alam mo tungkol sa mga aswang, mahal? Paano naman natin poprotektahan ang sarili natin kung sakaling saktan nila tayo? May mga panlabang ka bang alam? Totoo ba talagang asin at bawang kinakatakutan nila? Katulad ng mga nasa palabas sa TV? May nakatagong buntot ng pagi at punyal sa kahon ni Lola. Ang sabi niya, tsaka niya lang daw gagamitin yun kung sakaling dumating ang araw na umatake yung mga aswang dito sa bahay niya. Ang totoo niyan, dating manunugis ng aswang ang lola ko noon. Pero nung tumanda na siya, di na kinakaya ng katawan niya makipaglaban kaya pinili niya mamuhay ng payapa. Matapang pala talaga si Lola, mahal. Pero paano ba nalalamang aswang ang kaharap ko? Hindi mo sila makikilala kung hindi mo sila tititigan sa mata. Kapag baliktad ang refleksyon mo, ibig sabihin, aswang ang kaharap mo. Ganun ba? Oo. O siya, sige na. Matulog na tayo ulit. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yan. Sige, mahal. Pasensya ka na ha kung ang dami kong tanong. Hindi lang talaga ako makapaniwala na hindi lang pala isang imahinasyon ang nakikita ko sa pelikula. May mga aswang pala talaga sa totoong buhay. At kanina, yun ang unang beses kong nakakita ng aswang. Naiintindihan kita. Mahirap kasi talagang paniwalaan ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni Clarissa habang nirerehistro ko sa isipan ko ang nakita ko kani-kanina lang. Sa isip ko noon, isang maling galaw lang namin dito sa baryo, pwedeng mapahamak ang pamilya ko. Pero wala din naman akong magagawa kundi manatili dito kaysa bumalik sa lugar kung saan sigurado kung pinapahanap na ako ng mga pulis. Iniisip ko na lang noon na kailangan ko lang talagang mag-ingat sa mga galaw ko at panatilihing maayos ang pakikisama ko sa iba. At habang nag-iisip ako noon, hindi ko naman namalayang nakatulog na pala ako ng matiwasay. Nagising na lang ako nang marinig ang ingay ng mga tao sa labas. May halong sigawan at pagmamadali kaya agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pagtingin ko, wala si Clarissa kaya lumabas ako at nakita ko siya sa harap ng bakuran nakausap si Lola Pilar habang nakatingin sa mga taong nagkukumpulan sa unahan. Sigurado akong aswang ang may gawa niyan. Hindi na bago yan dito, Apo. Alam ko po yan, Lola. Ilang taon po kaya akong naniraan dito sa puting lupa? Ano ba nangyari? Bakit maraming taong nagkukumpulan sa unahan? May nahukay na naman doon sa libingan at nawawala ang lamang loob ng patay. Siguradong aswang na naman ang may kagagawan. Grabe naman talaga ang mga aswang na yan. Pati patay pinapatos. Mas mabuting patay ang pinipili nilang kainin kaysa naman buhay ng tao ang mawala. Mas masakit yun para sa pamilya ng biktima. Napaisip naman ako sa sinabi ni Lola Pilar at may punto naman siya. Pero para sa akin, sagrado ang katawan ng tao kaya hindi ito dapat lapastanganin. Pero aminado naman ako na wala akong laban dahil ordinaryong tao lang ako. At hanggat maaari ayokong masangkot pa sa kanila, hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi pati na rin ang pamilya ko. Hay nako, mas mabuti pang mag-almusal na tayo para magawa ko na ang dapat gawin ngayong araw. Huwag niyo nang intindihan pa yan. Sige po, La. Mahal, tara na. Pumasok na tayo sa loob. Sige. Pagpasok namin sa bahay, nakasunod lang ako nun sa kanila papunta sa hapagkainan.
Naglalapag naman si Lola Pilar ng pinggan sa mesa at nakita ko ang mangkok na may lamang sabaw na gulay. May talong, okra at kamote. At isang maliit na palayok ng kanin na sumisingaw ang bango ng dahong pandan. Kumain na tayo habang mainit pa ang sabaw. Ang anak nyo, tulog pa ba? Opo, La. Ayoko po munang istorbohin si Lucas sa pagtulog niya. Baka po kasi maalimpungatan. Titiran ko na lang po siya ng pagkain para mamaya. O siya, sige. Mauna na tayong kumain. Mukhang masarap tong sinabawang gulay ah. Sino po bang nagluto nito? Ang asawa mo ni Store, siya ang nagluto niyan. Oo. Sana magustuhan mo, mahal. Siyempre, basta luto mo, siguradong masarap yan. Sus, lambola ka pa talaga. Hindi yan bola, mahal. Totoo naman talaga. Ang sarap pala sa pakiramdam na ganitong pamumuhay, no? Simple, at tahimik lang. Wala akong inaalala na baka pagising ko, nasa kulungan na ako. Maganda talaga dito, mahal. Pero nasa syudad nga lang ang mga oportunidad para magkaroon ng maraniang buhay. Nako, ako, gugustuhin ko ding halaman ko lang ang kaharap ko palagi. Ang mahirap lang talaga dito kung hindi ka madiskarte at hindi ka marunong sa trabahong bukid. Siya nga po pala, Lola. Gusto ko po sana makapagtrabaho dito. May alam po ba kayong pwede kong mapasukan? Sa ngayon, iho, hindi ko pa alam. Nasa bahay lang kasi ako palagi. Pero pwede kang magtanong sa mga kapitbahay natin. Basta ba't mag-iingat ka sa mga taong makakausap mo? Sige po, Lola. Magtatanong na lang po ako. Gusto ko na po kasing magtrabaho eh. Pero iho, mas mahirap ang trabaho dito sa aming baryo. Ayos lang po yun, La. Lahat po ng trabaho kaya ko pong pasukin para sa pamilya ko. O sige. Pero bago ka umalis, sabihin mo sa akin dahil may ibibigay ako sa'yo na proteksyon. Mabuti nang laging handa tayo sa mga posibleng mangyari. Sige po, Lola. Maraming salamat po. Walang anuman. Masaya namang sinuportahan ni Lola Pilar ang kagustuhan kong magtrabaho at may ibibigay pa raw siya sa akin bilang proteksyon. Bigla akong napaisip, ano kaya yon? Posible kayang yon ang sinasabi ni Clarissa na lihim na nakatago sa kahon ni Lola? Mas mabuti na rin siguro yon para naman may panlaban ako sa mga aswang kung sakali. Pagkatapos namin kumain noon, nagpaalam na kami sa isa't isa para gawin ang kanya-kanyang gawain. Hanggang sa bandang tanghali, nagpaalam na ako kay Lola Pilar habang nagdidilig pa siya ng halaman. La, aalis na po ako. Ikaw lang bang mag-isa? Hindi mo ba isasama si Sasa? Hindi na po. Wala pong magbabantay sa anak namin eh. Baka umiyak po si Lucas kapag iniwan po namin mag-isa. Lagi pa naman niyang hinahanap si Clarissa. O siya, sige. Sandali lang. Kukunin ko lang sa loob ang ibibigay ko sa'yo. Sige po, Lola. Pumasok siya sa loob at ako naman ay naghihintay lang sa labas ng pinto. Ilang saglit pa, narinig ko ang marahang yabag ni Lola Pilar papalapit sa akin. May hawak siyang maliit na kahon at tila luma na, ngunit maingat niyang hawak-hawak. Eto ni Store. Matagal ko na itong itinago. Panahon na siguro para gamitin mo. Ano po yan, La? Huwag mong basta-basta gagamitin kung hindi kinakailangan. Proteksyon mo yan laban sa mga aswang. Ano pong protection, Lola? Buksan mo, iho. Para malaman mo. Sige po. Pagbukas ko ng kahon, sa loob, naroon ang isang maliit ngunit matalim na punyal. Hindi ito pangkaraniwan. Ang talim nito ay itim. May mga ukit na simbolo sa hawakan. Hindi ako sigurado kung anong salita ang mga yon. Napatingin naman ako kay Lola at napako ang tingin namin sa isa't isa. Ano pong klaseng punyal to, Lola? Isa yang punyal na may basbas at orasyon. Ang talim niyan ay hinulma sa bakal na hinaluan ng asin at abo ng halamang sagradong sinunog noong gabi ng kabilugan ng buwan.
Binasbasan niya ng albularyo at nilagyan ng mga dasal laban sa masasamang nilalang. Kaya po ba nitong pumatay ng aswang? Oo, ang mga aswang ay hindi basta-basta tinatabla ng ordinaryong sandata. Pero ang punyal na yan, dahil sa basbas at sa mga sangkap na ginamit, kayang sugatan ng katawan ng aswang. Kapag nasaksak mo sila sa dibdib, maaari nila itong ikamatay. Napalunok ako habang pinagmamasdan ng punyal. Naisip ko naman na tama lang na dalhin ko ito, lalo na't hindi ko alam kung sino ang mga aswang sa baryo. Tandaan mo, Nestor, hindi lang lakas ang kailangan mo. Dapat buo ang loob mo. Dahil ang sandatang yan ay gumagana lamang kung matatag ang paniniwala ng may hawak. Opo, Lola. O siya, sige na. Makakaalis ka na. Huwag kang lalayo mula rito at dapat bago pa lumubog ang araw, nandito ka na. Sige po, Lola. Sasamahan na kita, Nestor. Mamaya pa magigising si Lucas kaya sasama na muna ako sa'yo. O siya, sige, mahal. Tara na. Lola, tutuloy na po kami. Paglabas namin ng bahay ni Lola, sinalubong kami ng ingay ng mga tao sa paligid. May mga taong nakatayo sa gilid ng daan, mga kapitbahay na hindi ko naman kilala. Isa-isa silang napatingin sa amin. Mahal, huwag ka magpakita ng kaba, ha? Ngumiti ka sa kanila bilang pagkikisama. Oh, mahal. Ang weirdo talaga ng mga tao dito. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. May ilan na tumango, pero karamihan ay tahimik pa rin. Sinubukan kong gawing magaan ang tono ko, pero ramdam ko pa rin ang kakaibang tensyon sa paligid. Hanggang sa may isang lalaking humiwalay sa grupo at dahan-dahang lumapit sa amin. Sa tansya ko, nasa 40 anyos siya. Habang papalapit siya, napansin kong itsura niya. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, pero hindi nakakunot. At may malalim na guhit sa gilid ng kanyang bibig na parang sanay siyang ngumiti. May bahagyang pilat sa kanyang pisngi pero hindi yun nakakatakot tingnan. Parang marka lang ng sugat sa nakaraan. Ang kabuuan ng mukha niya ay magaan tingnan. May aura ng pagiging palakaibigan. Parang madaling lapitan. Magandang tanghali sa inyo. Ngayon ko lang yata kayo nakita dito sa baryo. Mga dahil lang ba kayo dito? Taga rito po ang lola ko, si Lola Pilar. Kahapon pa lang po kami dumating dito. Ah, ganun ba? Siya nga pala, ako si Dario. Ako naman po si Clarissa at siya po ang asawa ko, si Nestor. Ah, Nestor, baka gusto mo ng trabaho? Kailangan ko kasi ng kasama sa pagtatanim bukas. Kinulang kasi kami ng tao kaya inutusan ako ni Don Luciano na maghanap ng isa pang makakasama para tutulong sa pagtatanim. 100, 1 kilong bigas at kumpol ng saging ang bayad sa atin. Eh baka gusto mo lang? 100 lang? Oo. May problema ba doon? May saging at bigas ka pang madadala sa inyo. Ganyan lang talaga ang bahay dito, Nestor. Liblib na baryo kasi ito, hindi syudad. Ang hirap pala dito. Mahirap. Mas magaan pa nga ang buhay namin dito kaysa sa syudad. Halos lahat ng pagkain dito ay libre lang. Kaya wala kang gagastusin kung masipag ka lang talaga. Doon ko naman napagtanto ang malaking kaibahan ng liblib na baryo at syudad. Hindi gaanong importante sa kanila ang laki ng halaga ng pera doon. Mas importante para sa kanila ang sariwang pagkain na magagawa nila sa bukid. Kontento na sila sa ganoong buhay at sa ganoon kaliit na sahod sa buong araw na pagtatrabaho. Sa totoo lang, kung may pagpipilian lang ako, mas gugustuhin ko pa rin tumira sa syudad dahil nandoon ang lahat ng oportunidad na pwedeng magpaangat sa buhay ng pamilya ko. Pero nang dahil sa malaking problema ko, kailangan kong magtiis sa buhay na kinalalagyan ko noon. Ano? Interesado ka ba, Nestor?
Sige po, sir. Manong na lang itawag mo sa akin. Sige po, Manong. O siya, bukas hihintayin kita dito sa bahay para sabay na tayo magpunta sa bahay ni Don Luciano. Ayos ba sa'yo? Ayos po. Salamat po, Manong. Kailangan ko din po kasi ng trabaho para sa pamilya ko. Walang anuman. Siguradong pasado ka kay Don Luciano. Mas pabor kung matangkad at matipuno ang katawan para hindi madaling mapagod. Ihanda mo ang sarili mo bukas. Opo. O siya, sige. Tutuloy na ako. May importante pa akong pupuntahan. Kita na lang tayo bukas. Huwag kang mahuhuli. Dapat pagsikat pa lang ng araw. Nandito ka na, Nestor. Opo, makakaasa po kayo. Pagkatapos ng aming naging usapan ni Manong Dario, natuwa naman ako at masaya akong umuwi sa bahay kasama si Clarissa. Sabik na sabik pa ako noon na ibalita kay Lola Pilar na may trabaho na ako. Pagparating namin noon, nadat na naman namin siya na nagdidilig ng halaman. Lola, nandito na po kami. Oh, ang bilis niyo naman yata. May nahanap na bang trabaho si Nestor? Opo, La. Pagtatanim po ng palay. Inalok siya ng kabaryo din natin na pumasok doon dahil kulang daw sila ng tao. Magtatanim ng palay? Eh, saan? 2 lupain ang palayan dito. Pag-aari daw po ni Don Luciano? Don Luciano? Opo, La. Bakit po? Pumasok muna tayo sa loob at doon na natin pag-usapan ang bagay na yan. May kung anong bigat sa tono ni Lola Pilar na agad kong napansin. Hindi na siya nagsalita pa sa labas at mabilis kaming pinapasok sa loob ng bahay. Tahimik kaming umupo habang siya'y parang nag-iisip kung paano sisimulan ang sasabihin. Nestor, sigurado ka bang tatanggapin mo ang trabahong yan? Opo, Lola. Malaki rin po kasi may tutulong nun sa atin. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Bakit po? Ay, may mga bali-balita kasi tungkol sa mansyon ni Don Luciano. May ilan na nagsasabing may aswang daw na nagtatago ron. Aswang? Lola naman po, baka chismis lang yan. Oo nga po, Lola. May ebidensya po ba? Wala naman. Wala pang nakakapagpatunay. Pero hindi rin basta-basta nabubuo ang mga kwento kung walang pinanggagalingan. Saglit na natahimik ang buong silid. Naririnig lamang ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas at ang kaluskos ng mga dahon. Huminga ako ng malalim habang iniisip ang sinabi ni Lola bago ako nagsalita. Lola, sa panahon po ngayon, mahirap pong maniwala kaagad sa ganitong kwento. Kasi hindi lahat ng kwento totoo. May iba na gawa-gawa lang ng tao para panakot. Ang hirap pong magbintang kaagad na walang ebidensya. Hindi po tama yun tulad ng sitwasyon ko ngayon. Pinagbintangan ako ng hindi man lang inalam kung ano talagang totoo. Pwedeng tama ka, Iho. Kung nakapag-desisyon ka na talagang tanggapin ang trabaho, maging alerto at maingat ka na lang lagi sa paligid mo, Iho. Natandaan mo, may pamilya ka pang uuwian dito. Opo, Lola. Pangako po yan. Mabuti naman kung ganon. Ramdam ko noon ang pag-aalala ni Lola Pilar, pero nangingibabaw ang kagustuhan kong magkaroon ng trabaho. Tumango na lamang ako bilang pagrespeto sa kanyang payo. Kinagabihan noon hindi ako makatulog ng maayos habang iniisip ang magiging desisyon ko. Tinimbang ko ng mabuti ang lahat. Ang pangangailangan namin, ang kagustuhan kong makaipon para sa kinabukasan, ang babala ni Lola at ang usap-usapan sa baryo. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang pangalan ni Don Luciano at ang misteryong bumabalot sa kanyang mansyon. Humiga ako ng patihaya at nakatitig sa bubong ng kubo. Naririnig ko ang huni ng kuliglig at ang paminsang pagaspas ng hangin sa dingding na kawayan. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog si Clarissa at si Lucas. Napagdesisyonan ko naman sa gabing yon na tanggapin ang trabaho kinaumagahan. Hanggang sa unti-unti na rin akong dinapuan ng antok. Nestor,
Gising na. Uy, oras na para kumain. Oo, mahal. Kumain na tayo. Ano, tatanggapin mo bang trabaho? Oo naman. Kahit medyo kinakabahan ako. Kailangan ko to para sa atin. Basta tulad ng sinabi ni Lola Pilar, mag-iingat ka ha. Huwag ka mag-alala, mahal. Dala ko naman ang punyal na binigay sa akin ni Lola. Talagang ibinigay na ni Lola yan sa'yo? Ibig sabihin, malaking tiwala niya sa'yo, Nestor. Hindi nga ako makapaniwala, mahal eh. Makakaasa naman siya na may pagkakatiwala niya sa akin to. Dapat lang ha. O siya, sige na, bumangon ka na dyan para makakain na tayo. Naghihintay na si Lola doon. Sige, mahal. Gisingin mo na din si Lucas para makasabay na din sa atin. Oo, sige. Susunod na lang kami sa'yo. Mauna ka na. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang naglakad patungo sa kusina. Si Lola Pilar ay abala naman sa paghahanda ng pagkain. Nakatitig paminsan-minsan sa aking direksyon at ramdam kong sinusuri niya kung ano ang nasa isip ko. Nestor Iho, umupo ka na muna rito. Kumain muna tayo bago ka pumunta sa palayan. Opo, Lola. Salamat po. Walang anuman. O, sige pa. Kumain ka na. Umupo ako sa tabi ni Lola Pilar habang abala siya sa paghahain ng pagkain. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, pero kailangan kong magsimula ng araw na may lakas ng katawan at isip. Kailangan mo ng lakas para sa trabaho, kaya damihan mo pang kain mo. Oo nga, hindi na uso ang hiya dito sa amin. Kaya wala kang dapat ikahiya. Isa pa, tandaan mo, maging maingat ka sa palayan. At kung may maramdaman kang kakaiba, huwag kang mag-atubiling bumalik agad sa bahay. Opo, Lola. Huwag po kayong maglala. Mag-iingat po ako. Nagpatuloy kami sa pagkain nun, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Lola. Nang matapos kaming kumain, tumayo ako at inayos ang aking sarili sa harap ng salamin. Tsaka ako huminga ng malalim bago nagpaalam at lumabas ng bahay. Ilang sandali akong naglakad sa baryo. Pilit na inaalis sa isip ang kaba at itinuon ang sarili sa trabaho hanggang sa maya-maya ay nakarating na ako sa bahay ni Manong Dario. Sakto namang nag-aabang siya sa labas. Oh, Nestor! Sakto ang pagdating mo. Magandang umaga po sa inyo, Manong. Ano bang maganda sa umaga? Ha? Hindi, biro lang. Masyado kang seryoso. Relax lang. Para naman akong masamang tao niyan eh. Pasensya na po. Akala ko po kasi seryoso kayo sa sinabi niyo. Ganyan nga. Tumawa ka lang para maihanda mo ang sarili mo sa harap ni Don Luciano. Sasabihan na kita. Masyadong seryoso yun magsalita. Pero mabait naman yun. Ang dami nga niyang binigyang trabaho dito sa aming baryo. Tanging pagngiti lang ang naging tugon ko sa sinabi niya at niyaya na nga niya ako noon papunta sa mansyon ni Don Luciano. Medyo may kalayuan din talaga ito at tansya ko ay nasa mahigit 1 kilometro ang nilakad namin noon bago kami makarating sa isang malaking mansyon. Halatang pinaglumaan na ito ng panahon. May ilang bahaging nagbabalatang pintura at sa harap ay malaking gate na metal na bahagyang kinakalawang ng panahon. Kahit luma, halata pa rin ang karangyaan nito sa laki at disenyo. Nandito na tayo. Tara, pumasok na tayo sa loob. Sige po, Manong. Dito tayo. Ang laki pala ng mansyon ni Don Luciano. Tama ka. Pumasok kami sa loob ng mansyon at napukaw naman ang atensyon ko sa malalaking larawan na nakasabit sa pader. Mga larawan ito ng mga taong hindi ko kilala at nakaramdam naman ako ng kilabot at kaba sa mga seryosong tingin nila kahit na alam kong larawan lang yon at walang buhay. Ngunit nabaling naman ang atensyon ko nang marinig ko ang yabag sa hagdanan. May bumabang isang matandang lalaki, nakasuot ng kupas na itim na polo at napakaseryoso ng tingin niya sa akin. May pagkadominante at mabigat ang aura niya
kaya napalunok ako sa kaba. Pero pilit pa rin akong ngumiti nang makaharap ko siya. Hindi ko naman maiwasang maalala ang sinabi ni Lola Pilar tungkol sa mansyon na may nakatagong aswang. Aminado naman akong natakot ako sa itsura nito. Bukod sa mga lumang larawan na nakasabit, kitang-kita rin kasi ang kalumaan ng mga gamit. Magandang umaga ho, Don Luciano. May nahanap na ho akong kasama sa pagtatanim. Si Nestor ho, bagong dating lang ho sa baryo natin. Mapagkakatiwalaan ba yan, Dario? Oo. Tsaka di ba gusto nyo, matangkad at matipuno para hindi ho mabilis mapagod? Tignan nyo naman ho. Pasado siya, Don Luciano. Tama. Magaling ka, bata. Mamaya, ibibigay ko ang karagdagang bayad kasabay nagsahod mo. Siguraduhin mo lang na magaling yang magtrabaho. Mukha kasing walang alam yan na trabaho sa bukid. Naku, Don Luciano, wala akong problema. Ako na ang bahala magturo sa kanya. Mabuti, dahil ayoko ng kapalpakan. Maliwanag ba, Dario? Oo. Maliwanag pa ako sa sikat ng araw. Alam na ba niya kung magkano ang arawan niyo? Oo, nasabi ko na din ho sa kanya kahapon. Mabuti. O siya, magsimula na kayo sa trabaho niyo. Nandun na ang ibang mga kasama niyo sa bukid. Sige po, tutuloy na ho kami. Pagkatapos ng naging usapan nila ay niyaya na ako ni Manong Dario na magpunta sa bukid. Naglakad kami ng mahigit 10 minuto bago kami nakarating doon at kita ko naman kung gaano kalawak ang lupain. May mga lalaki ring nagtatanim doon pero mabibilang lang sila. Pagkarating namin doon, inabot na ni Manong Dario sa akin ang bota at ang punla ng palay, pati na rin ang pala. Napansin ko namang nakatingin siya sa maliit na sakubang nakasabit sa gilid ko kung saan nakalagay ang punyal. May punyal ka palang dala? Opo. Ngayon yun lang po ba napansin? Oo. Bakit dala mo yan? Sa tingin mo ba may mananakit sa'yo dito sa baryo? Ibinigay po ito sa akin ni Lola para pang protection laban sa mga masasamang tao. Baka kasi mapagdiskitan akong gulpin dito, lalo na't bago pa ako dito sa baryo niyo. Sa bagay, mas mabuting lagi kang handa sa anumang sitwasyon. Munti ko na masabi ang tungkol sa mga aswang. Pero hindi ko masabing laban sa mga aswang yon, lalo na't hindi ko pa masyadong kilala si Manong Dario. Inalala ko ang sabi ni Lola Pilar na huwag magtitiwala basta-basta sa mga tao dito, kaya mas mabuting sarilinin ko na lang muna. Tanging ngiti lang ang naging tugon ko sa kanya at sinimula na nga namin ang trabaho namin. Akala ko basta pagtatanim lang, pero habang tumatagal kami, doon ramdam ko ang pagod, lalo na tirik pa ang araw noon dahil tanghali na, kaya tumutulo talaga ang pawis sa mukha ko. Inabot naman ni Manong Dario sa akin ang tuwalya. Eto, tuwalya. Punasan mo ang pawis mo. Bakit hindi ka pala nagdala? Hindi ko naman po kasi alam na ganito pala sobrang init dito. O ngayon, alam mo na. Kaya sa susunod na araw, huwag mong kalimutang magdala ng tuwalya, pamunas ng pawis mo. Ganito talaga ang trabaho sa bukid. Mahirap, mainit. Pero importante may kinikita at nakakain araw-araw. Sa totoo lang po, mas mahirap pala talaga ang trabaho dito. Talaga? E ano bang trabaho mo noon? Family driver po ako. Kumikita po ako ng 500 sa isang araw. Libre na din po ang pagkain. Aba, ang laki pala ng sahod mo, Nestor. Ano bang nakain mo at nagpunta ka pa dito? May sira ka yata sa ulo. Mahaba pong kwento, Manong eh. Mahabang kwento? Gusto ko yan. Ikwento mo na para naman mabawasan kahit papaano ang pagod natin dito. Teka, mabuti pa, kumain muna tayo. Heto, may dala akong saging. Ikwento mo na, makikinig ako. Sa totoo lang, ayoko sanang magkwento sa tunay na dahilan, pero nakita kong mabuting tao naman si Manong Dario. Wala naman akong nakikitang kahinahinala sa kanya at nang tiningnan ko siya sa mata, wala namang nakabaliktad na refleksyon ko. Kaya doon ko na kumpirmang
hindi siya isa sa mga aswang dito sa baryo. Magaan din talaga ang loob ko sa kanya noon, kaya doon ko na piniling ikwento ang totoong dahilan ng paglipat ko dito sa baryo habang kumakain kami noon ng saging na nagsilbing tanghalian namin. Napilitan kaming lumipat dito para magtago sa mga pulis. Napagbintangan kasi akong mamamatay tao. Mamamatay tao? Para namang wala sa itsura mo eh. Kung ako, hindi ako maniniwala. Tulad po ng sinabi ko, napagbintangan lang po ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Eh ano bang nangyari? Bakit ikaw yung napagbintangan? Magpapaalam na sana ako sa amo ko noon na uuwi. Pero nang pagpasok ko ng mansyon, nadatnan ko ang amo kong lalaki, si Don Lorenzo. Duguan at maraming saksak ang katawan. Naghahagaw buhay. Humingi pa ako ng tulong noon. Sigaw ako ng sigaw. Pero imbis na may tumulong sa amin noon, pinagbintangan ako ng asawa niya nang madatnan akong hawak-hawak ang sugat ni Don Lorenzo. Inawakan ko lang naman nun para pigilan ang pagdurog ko pero ako pa tong naging masama at mamamatay tao sa paningin niya. At dahil sa kaba at takot ko nun, tumakbo ako palabas bago pa siya tumawag ng pulis. Grabe pala nangyari sa'yo. Ikaw na nga tong tumulong, ikaw pa tong napasama. Pero wala ka ba talagang ideya kung sino talagang pumatay? Baka makatulong yun para malinis ang pangalan mo. Sa pagkakaalam ko po, wala namang naging kaaway si Don Lorenzo. Maliban na lang sa gabi-gabi nilang pag-aaway ng asawa niya. Dahil na rin sa pagiging babaero niya. Baka ang kasawa niya ang pumatay sa kanya. Napatigil ako at napaisip sa sinabi ni Manong Dario. Kahit minsan hindi sumagi sa isip ko na magagawa yon ni Doña Carmen, lalo na't alam kong sobrang mahal niya si Don Lorenzo, kaya malabo namang mangyari ang nasa isip ni Manong Dario, kaya hindi din ako sumangayon doon. Imposible naman po yung iniisip niyo. Saksi po ako kung gaano kamahal ni Doña Carmen si Don Lorenzo. Kaya malabo po yan eh. At saka, di ba, mas malakas si Don Lorenzo kay Doña Carmen? Paano naman niya magagawa yun? Hula ko lang naman yun. Siya nga pala, hanggang kailan ba kayo dito? Wala ka na bang balak harapin ang problemang iniwan mo? Mas importante sa akin na makasama ko ang asawa at anak ko. Kaya wala pa po talaga sa isip kong bumalik sa dati naming lugar. Mas maganda na to. Mas tahimik, payapa. Pero mas mahirap magtago habang buhay, Nestor. Siguro, balang araw, magiging handa na ako. Kapag nakita ko ng maayos ng kalagayan ng pamilya ko. Kapag nakapagtapos na ng koleyo si Lucas. Pero sa ngayon, ayoko pa siyang mawalan ng ama. Bata pa siya para maranasan yon. Ayokong iparanas sa kanya ang naranasan ko na naulila din sa ama. Naintindihan kita, Nestor. Salamat po sa pakikinig, Manong Dario. Walang anuman. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Kaya kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Alam ko, bago pa lang tayo magkakilala. Pero nung una kitang makita, magaan na ang loob ko sa'yo. Naalala ko kasi yung kapatid kong lalaking namatay. Namatay? Ano po bang kinamatay? Sakit sa baga. Dahil sa layo ng ospital, hindi na namin siya napatignan pa sa doktor. Hanggang sa lumalala ang sakit niya at hindi na niya kinaya. Pero alam mo ba ang pinakamasakit? Nakita na lang namin nakalabas ang kabaong niya sa hukay at wala nang lamang loob ang bangkay niya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko mula kay Manong Dario. Naalala ko kasi ang sinabi ni Lola Pilar tungkol sa mga aswang na hinuhukay ang libingan ng mga patay at kinukuha ang laman loob nito para kainin. Isa din pala ang kapatid ni Manong Dario sa mga biktima. Saglit akong natahimik noon at napansin yon ni Manong Dario. Nestor, ayos ka lang ba? Bigla ka yatang tatahimik. Isa din palang kapatid mo sa mga nabiktima ng aswang. Nasabi po sa akin yan ni Lola Pilar. Lahat daw ng mga namamatay, hinuhukay ang libingan at kinakain ng mga aswang ang laman loob ng bangkay. Tama ka. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa din matukoy kung sino sa mga tao sa baryo ang aswang.
Dahil magaling silang magpanggap. Gusto ko sanang maipagiganti ang kapatid ko ni Stor. Hindi makatarungan ang ginawa ng aswang na yun sa bangkay niya. Sagrado ang bangkay ng isang tao. Kaya malamang isang malaking kaparusahan ang ipapataw ng Diyos sa kanila. Ang dapat sa mga halimaw na yan, sinusunog sa impyerno. Manong Dario, alam mo na din ba ang mga kwentong kumakalat tungkol sa mansyon ni Don Luciano? Anong kwento? May tinatago daw na aswang sa loob ng mansyon na yun. Talaga? Hindi pa nakarating sa akin ang balitang yan. Pero noon pa man, may napapansin akong kakaibang presensya sa mansyon niya. Posible kayong totoo ang kwentong yan? Wala naman daw pong ebidensya pero paano kung totoo? Ikaw pong mas nakakilala kay Don Luciano. Magaling sa pagpapanggap ang mga aswang. Kaya hindi nga imposibleng totoo ang kwentong yan at yan ang aalamin ko. Kita ko ang seryosong mukha ni Manong Dario at halatang determinado talaga siyang alamin ang totoo. Nakaramdam naman ako ng kaba dahil kita kong gusto niya talagang ipaghiganti ang kapatid niya. Hindi na ako nagsalita pa noon at nagpatuloy na kami sa pagtatanim hanggang sa unti-unting dumidilim na ang paligid. Tama na yun, Nestor. Palubog na ang araw. Kailangan na natin kunin ang sahod natin kay Don Luciano. Sumobra na tayo sa oras ng trabaho. Sige po, Manong. Tara na. Hindi pala madaling magtanim. Nanibago ang katawan ko. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po. Mabuti naman kung ganon. Masasanay ka din sa trabaho bukid. Oo naman po. Kailangan ko lang po ng pahinga. Naglalakad kami noon pa uwi at nilibot ko naman ang tingin ko sa buong paligid. Doon ko napagtanto kung gaano kalawak ang lupain yon. Tansya ko ay nasa 5 ektarya ang lawak noon. Nakasunod lang ako noon kay Manong Dario hanggang sa may narinig kaming sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Kaya agad kaming napatigil sa paglalakad. Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa akin, halimaw! Ha? Si Elena yun ah. Kilala niyo po yan? Doon po yata yung banda. Kapatid ko yun. Tara, puntahan natin. Kumaripas kami ng takbo papunta sa kinaroroonan ng babae at doon namin nasaksihan ang isang lalaking nakadagan sa kanya. Hindi kami nag-aksaya ng oras ni Manong Dario. Agad siyang sumugod at hinila ang aswang upang upakan ng suntok. Pero nabigo siya at tumilapon dahil sa lakas nito. Lintik na yan! Manong, ayos lang po ba kayo? Ayos na ako, Nestor. Walang iya ka rin nun! Huwag mong sasaktan ng kapatid ko! Manong Dario, huwag ka nang makialam pa dito. Kita mo naman, nagmamahalan kami ni Elena. Nagmamahalan! Sinasaktan mo ang kapatid ko! Yun ay dahil matigas ang ulo niya. Hindi siya pwedeng mapunta sa iba. Akin lang siya! Akin lang! Demonyo ka! Halimaw ka! Halimaw! Ano bang pinagsasabi mo, mahal ko? Di ba nagmamahalan naman tayo? Paano ko mamahalin ang isang tulad mo, Renan? Kung ikaw mismong humukay sa libingan ng kapatid ko! Halimaw ka! Aswang! Aswang ka! Kumabog ang dibdib ko sa narinig at agad kong hinawakan noon ang ulo ng punyal para ihanda ang aking sarili sa posibleng pag-atake ng aswang. Sa isip ko noon, kung totoong aswang nga siya, nasa panganib ang buhay ni Manong Dario at ng kapatid niya. Nanlaki naman ang mga mata namin pareho nang masaksihan ang pagpapalit anyo niya. Unti-unting nabaluktot ang kanyang katawan, parang may puwersang humihila mula sa loob. Ang kanyang balat ay nagdilim, parang naging abo at nagsimulang magbitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay lumubog at biglang naging kulay pula. Ang bibig niya'y bumuka ng lampas sa normal at doon ko nasilayan ang mahahaba at matutulis niyang pangil. Hindi na siya tao. Kung aswang siya, tama ka nga, Nestor. May aswang nga sa mansyon ni Don Luciano.
Ano pong ibig niyong sabihin? Siya ang nag-iisang anak ni Don Luciano. Si Renan. Ngayon, alam ko na isa siyang aswang. Ang dami niyong satsat! Ngayon, harapin niyo ang kamatayan niyo! Hindi ka magwawagi, halimaw! Heto ang sayo! Heto pa, halimaw! Sinalubong ko ang aswang, hawak ang aking punyal. Umiwas ako sa kanyang pag-atake at sinaksak ko siya sa balikat, dahilan upang mapahiyaw siya sa sakit. Hindi ako tumigil at paulit-ulit ko siyang sinugatan. Samantala, sumugod si Manong Dario mula sa likuran at walang awang pinaghahampas ang halimaw gamit ang pamalong kahoy. Hindi ko naman sinayang ang pagkakataon nang makita ko siyang tumihaya. Kaya mabilis akong sumugod at sinaksak siya sa dibdib gamit ang punyal dahil yon ang sinabi ni Lola na makakapatay sa aswang. Ah! Anong punyal yan? Bakit sobrang sakit? Hindi ko na kaya! Ang punyal na to ay para sa iyo, halimaw! Mamatay ka na! Heto pa! Para sa lahat ng panluloko mo sa akin! Elena! Wag! Pinukpok ni Elena ang aswang gamit ang malaking bato kaya napahiyaw ito. Hindi ko alam kung saan niya yun nakuha, pero kita ko yung galit sa kanyang mga mata. Galit na bunga ng sakit at paghihiganti. Si Manong Dario naman ay nanginginig ang kamay habang hawak ang pamalong kahoy at muli niya itong hinampas sa ulo. Nanigas ang katawan niya at nanatiling nakadilat ang mga mata. At sa mga oras na yun, saglit akong natulala at bumalik sa alaala ko ang duguan at nakabulagtang katawan ni Don Lorenzo. Napatay ko siya. Napatay natin siya. Napatay natin siya. Nestor, ayos ka lang ba? Kumalma ka. Dapat lang yan sa kanya. Isa siyang halimaw. Hindi. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Nestor, kumalma ka. Ano ba? Niligtas lang natin si Elena at ang buong baro sa aswang na yan. Pero paano kung makulong tayo? Nestor, walang mga pulis ang lugar na to. Hindi tayo makukulong. Halimaw ang pinatay natin. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Halika na nga. Kailangan na nating umalis dito. Hindi natin alam kung sino pa ang mga aswang sa baryong to. Baka nga pati mga tauhan ni Don Luciano aswang din. Kuya, aswang din si Don Luciano. Nakita ko silang nagbagong anyo bilang mga halimaw. Kaya ko nga hiniwalayan si Renan eh. Nadiskubre ko ang tunay nilang pagkatao. Sila ang mga aswang sa baryong ito. Pati na rin ang katiwala nilang si Pabian. Ang galing nilang magpanggap. Nabulag nila ng pera at lupain ang mga tao dito. Patagal na pala tayong niloloko ng mga aswang na yan. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan ako ng pamilya ko, Manong Dario. Oh, mga aswang! Anong ginawa niyo sa anak ko? Renan! Madami sila. Hindi natin sila kakayanin. Takbo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa anak ko! Mga alagad! Suburin sila! Putya, ang mga kasama namin kanina sa palayan. Mga aswang pala. Mga halimaw. Bilisan niyo ang pagtakbo. Maaabutan nila tayo. Saan tayo? Maabutan nila tayo. Kailangan na natin lumaban. Dito tayo sa kabahayan. Kailangan nating humingi ng tulong. Bilisan niyo! Aswang! Tulong! Mga aswang! Tulungan niyo kami! Nandiyan na sila. Sige lang mga halimaw. Lumapit kayo. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo! Heto ba? Halimaw ka, saluhin mo to. Nakikita ko ang mga tao sa paligid. May mga sugatan sa lupa. May ilan na pilit pa rin lumalaban. May mga patay na nakalatag sa putik at dugo. Ang ilang tao, dala ang kanilang mga bolo, ay parang mga bayani sa gitna ng kadiliman kahit na nanginginig ang kanilang mga kamay sa takot. Hindi ko naman namalayan ang pagsugod ng aswang noon. Mabilis niya akong sinunggaban at kinagat sa braso kaya napahiyaw ako sa sobrang sakit. Tumihaya ako sa lupa at ang mundo ay umiikot sa paligid ko. Ang mga sigaw
Ang hampas ng mga bolo at ang hiyaw ng mga halimaw ay nagiging malabo. Ang dugo sa braso ko ay parang apoy sa balat at halos hindi ko na maramdaman ang buong katawan ko. Huling nakita ko bago mawalan ng malay ay si Clarissa. Tumatakbo papalapit sa akin habang hawak ang mahabang buntot ng pagi. Yun na lamang ang tanging imahe na tumimo sa aking paningin bago tuluyang magdilim ang lahat. Nang magising ako, nasa kwarto na ako, nakahiga at hindi ko maigalaw ang braso ko. Ramdam ko pa rin ang sakit sa buong katawan ko at ang bawat paghinga ay punong-puno ng hapdi at panghihina. Lucas, anak? Papa ko! Tahan na, anak. Huwag ka na umiyak. Ang mama mo nasaan? Sandali lang po. Tatawagin ko po si Mama. Agad na tumakbo palabas ng kwarto ang anak kong si Lucas, habang ako naman ay pilit na inaalala ang nangyari at ilang minuto rin bago ko naalala ang lahat ng nangyaring paglaban namin sa mga aswang. Ang akala ko pa nga nun mamamatay na ako pero nagulat na lamang akong nagising pa ako sa isang kwarto. Nestor, salamat naman sa Diyos, gising ka na. Teka lang, mahal. Ang sakit. Natamaan mo ang sugat ko. Pasensya ka na, mahal. Sobrang siya ko lang gising ka na. Kumusta kayo? Ayos ka lang ba? Si Lola Pilar, kumusta? Kausap niya si Manong Dario at Elena habang ginagamot din ang mga sugat nila. Nasa sala sila, nagpapagaling din. Ang mga aswang, buhay pa ba sila? Nanganganib ng buhay natin dito, mahal. Tapos ng laban, mahal. Namatay ng mga aswang. Naipanalo ng mga taong laban dahil na din sa tapang ninyo. Tapang? Akala ko nga mapapatay na ako eh. Alam mo bang hindi ko inaasahang mangyari to? Sobra akong nag-alala sa iyo kahapon. Kaya pala masama ang kutob ko dahil may mangyayari palang masama sa iyo. Pasensya ka na, mahal. Hindi ako nakaiwas sa gulo. Hindi ko kasi kayang hindi tumulong eh. Muntik nang mapatay ng aswang ang kapatid ni Manong Dario. Kaya tinulungan ko sila. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sobrang proud pa nga ako sa katapangan mo eh. Maraming buhay ang nagkaroon ng kalayaan sa banta ng baryong to. Dahil sa katapangan niya ni Manong Dario. Napangiti naman ako sa sinabi ni Clarissa at napagtanto ang isang bagay pagkatapos ng nangyari. Sa pag-iwas ko sa problema ko sa syudad, napunta ako sa sitwasyong sumubok sa aking tapang bilang tao. Sa kabila ng takot ko noon, nanaig pa rin sa akin ang katapangan at yun ang isa sa pinagmamalaki ko sa sarili ko. Mabuti naman, gising ka na, iho. Gising na din ang mga kaibigan mo. Kumusta po sila, Lola? Ayos lang po ba sila? Ayos naman. Mas malalim ang sugat na natamo mo kumpara sa kanila. Ang importante, nagtagumpay ang baryo laban sa mga aswang. Hindi nga po ako makapaniwalang nabuhay pa po ako. Ibig sabihin, may misyon ka pa sa mundo. Ginagabayan ka ng ating Diyos dahil pangalawang buhay mo na yan, Nestor. Oo nga po, Lola. Pasensya na po kayo kung nasangkot po ako sa gulo. Hindi ka lang basta nasangkot sa gulo, Nestor. Pinili mo lang tumulong at hindi lahat ng mga tao kayang isakripisyo ang buhay nila para sa iba. Pero ikaw, nagsakripisyo ka kahit muntik mo nang ikamatay. Hindi nga nagkamali ng lalaking pinakasalan ng apo ko. Sobra talaga akong natuwa sa sinabi ni Lola Pilar noon at napangiti naman kami ni Clarissa sa isa't isa. Naisip ko noon na siguro nga may gusto pang mangyari ang Diyos sa buhay ko at isa na dito ang linisin ang pangalan ko. Kaya sa araw ding yon, napagdesisyonan kong bumalik sa lugar namin para harapin ang problema ko. Hindi ko na inisip noon na matatalo ako sa kaso at makukulong. Inisip ko na lang noon ay gawin ang lahat ng makakaya ko para maipagtanggol ang sarili ko sa maling paratang ng aking amo. Ilang araw din akong nagpahinga sa baryo habang nagpapagaling ng sugat ko.
Sa tulong ng mga halamang gamot na inilagay ni Lola sa sugat ko, mabilis lang itong naghilom, kaya hindi naman ako nahirapan sa pag-recover ng katawan ko. Hanggang sa dumating ang araw ng pamamaalam namin sa baryong yon. Tutuloy na po kami, Lola. Salamat po sa lahat ng tulong nyo. Mamimiss po namin kayo. Lola, bibisita po kami ulit dito sa susunod kapag okay ng lahat. Ay, walang problema. Bukas lagi ang bahay ko para sa inyo, Apo. Mag-iingat kayo. Opo, La. Payakap nga po, La. Alis na kayo? Opo, Manong. Iatid ko na kayo. Kasya naman kayo sa tricycle ko. Talaga, Manong? Oo. Bibili din kasi ako ng gasolina, tsaka maghatid ako ng mga gulay sa bayan. Kaya sumabay na kayo sa akin. Salamat po. Hindi na namin kailangan mag-abang pa ng tricycle sa tulay. Maraming salamat, Manong. Sige. Hintayin niyo na lang ako dito. Dadaanan ko kayo. Hinatid nga kami ni Manong Dario noon papunta sa bus terminal at mahaba naman ang naging biyahe namin. Sa kabila ng pagod ko noon, mas nangibabaw sa akin yung kaba. Hindi ko kasi alam noon ang mangyayari sa akin pag-uwi. Isa lang ang alam ko at yon ay pinipili ko ng maging matapang na harapin ang problema ko kahit gaano pa ito kalaki. Kaya pag-uwi namin noon, agad akong dumiretso sa mansyon ni Doña Carmen para isuko ang sarili ko. Ngunit labis ko namang ikinagulat ang balitang nalaman ko mula sa katiwala ng mansyon. Sumuko daw sa mga pulis si Doña Carmen at inaming siya mismo ang pumatay sa asawa niyang babaero. Hindi naman ako makapaniwalang totoo pala talaga ang hula ni Manong Dario. Sino ba kasing mag-aakalang magagawa yun ng isang asawa sa kanyang sariling asawa, hindi ba? Pagkatapos noon, naglakas loob akong dalawin siya sa kulungan para tuluyan na akong makalaya sa bangungot na yon. Doña Carmen? Nestor, patawarin mo ako sa naging paratang ko sa iyo. Bakit niyo po ginawa yan? Bakit niyo ipinasa sa akin ang kasalanan ng ginawa niyo? Patawarin mo ako. Natakot lang ako. Ayokong mabulok sa kulungan. Pero hindi ako pinapatulog ng aking konsensya. Binumulto ako ng kaluluwa ni Lorenzo. Nadala lang naman ako sa galit ko sa kanya pagkatapos niya akong lokohin. Hindi ko ginustong mangyari yon, Nestor. Kahit ano pa po ang dahilan niyo, hindi pa rin po tama na ipasa mo sa akin ang kasalanan ng ginawa niyo. Kayo po ang nagkasala kaya dapat lang po napagbayaran niyo. Sobrang perwisyo pong ginawa niyo sa akin. Kung alam niyo lang po ang nangyari sa akin, Doña Carmen. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, Nestor. At alam kong mahirap para sa iyo na patawarin ako. Pero umaasa pa rin akong mapapatawad mo ako balang araw. Pinapatawad ko na po kayo, Doña Carmen. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Doña Carmen, ramdam ko na ang ginhawa sa puso ko. Ang galit at sama ng loob ay unti-unti nang nawala. Nalinis na ang pangalan ko at lumabas din ang katotohanan sa likod ng krimeng yon. Paglabas ko noon sa visitation room, nasabi ko sa sarili kong handa na akong magsimula muli at mamuhay ng payapa kasama ang pamilya ko. Pero kahit na nakapagpatawad man ako, hindi ko pa rin kayang kalimutan yung bangungot na yon. Dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang dulo. Alam niyo, sa buhay, may mga pagkakataon talagang natatakot tayong harapin ang problema. Gusto nating umiwas o magtago na lang, lalo na kapag pakiramdam natin hindi patas ang mundo. Pero tandaan ninyo, mas masarap sa pakiramdam kapag wala ka ng tinatago at kapag kaya mong ipaglaban kung ano ang totoo.